So ayan, magandang gabi po mga farmers. So yung nakaraan po ng video po natin ay pinakita po natin yung palay po natin po ano. So ito po yung ating ani ano. So una, explain ko lang po mga farmers. Ito po yung variety. Ang variety po niya ay RC222. Yun, 1 hectare po siya and ang ginawa po diyan transplanting. And makita nyo dito, irrigated po siya mga farmers. Irrigated, yan. And then, ang nagamit po natin sa transplanting, sa pagpupunla po natin ay nakagamit tayo ng 3 and a half po na kaban po ng palay. So ang presyo po nito nasa 1.2. Yan po mga farmers, hindi ko na po nalagay 1.2. So July 12 yung nagsabog po sila. Ito po yung sabog po na to, yung punlaan. And then ito po yung bunot niya, yung sika na sinasabi ng Ilocano. Yan, 7,265. So transplant niya, ang rep po niya sa amin ay 5,000 farmers. And then, ito na po mga farmers, ang abono po niya, tingnan nyo po mga farmers tinuro ko po ito pero hindi po ginawa sa palayan ko. So, ang ginamit po ay yung urea na 4600 na per bag ay nakagamit kami ng dalawa. Tapos, isang triple 14 na bag din. Then yung pangalawang pagbibigay ulit ng ng abono ay nakagamit ulit ng urea. Tapos isang triple 14 din. So yan lang po yung ginamit niya mga farmers. So hindi ko na siya binigyan ng yung potassium, yung potash. Pero yung susunod siguro kung kasya yung pera po natin, gagamitin po natin dito. At yung gastos po dito, kasama na yung mga gastos po sa mga pesticide, insecticide, lahat na ay nagastos po siya ng 39,307. So, yan po yung pagtatanim po mga farmers hanggang po sa malapit na po sa Mani. So, punta naman po tayo dito sa ani. So, sa 1 hectare na po yun ay 95 yung pani. So, yan, 95. Then, ang timbang po niya ay 5,344. So, average siya ng 56.25. So, mababa po mga farmers. So, ito, explain ko lang po dumaan po si Christine, si Leo, tsaka si Mars. Sa Isabela po ito mga farmers. Yan. Kaya, pinakita ko sa inyo ay maganda pa noon Medyo okay pa siya. Pero mamaya, titignan natin, i-explain ko sa bandang huli kung bakit ganito lang pa mga farmers. Pero pasalamat pa rin po ako kasi yan yung inabot po niya. 95 na kaban. 56.25 yung average po niya per kaban. Hindi niya ang presyo po ng palay po sa amin ay 1850. Pero ito po ay inani po kahapon. So ngayon, maging magandang panahon, naging 19 na po yung presyo po doon sa amin. So ano po siya, yung cash po niya ay pinagbenta 98,864. And then sa Reaper ay nasa 9,000 yung binayaran po namin sa Reaper. Less 9,000 yan. Tapos sa porsyento, yung kasama natin sa bukid, 14,818. And then yung buhat ng palay, yung dalawang kariton. So dito 20 per kaban po sa amin, 1,580. Binuhat po nila ay 79 na kaban. So yan, and yung gastos kanina ay pinakita natin doon sa kabila ay 39,307. So ilis po natin lahat yan. Ang total po nakita natin sa isang hektarya ay 34,159. So hindi po to yung real kasi may mga butal-butal po yan mga farmers. So ito yung real niya po kasi ito, divide pa natin ng dalawa pa kasi hindi po namin palay po yun. Hindi po namin lupa po yun mga farmers. So yan. So ito, irrigated po ito mga farmers Pero po yung pinakita ko po doon na binablog ko na hindi irrigated. So yan po, 16,964. So sabihin na natin yung gastos doon ay 40 mil. So hindi na rin bad kasi duman yung 3 bagyo mga farmers. So now, punta mo po tayo sa sakit. So nakita nyo to mga farmers na ang ganda po nung pinakita. Medyo okay po siya. So based po dun sa pag-aani kahapon ay medyo may part siya na green-green. Yung kanyang yung kanyang butil. Yung kanyang bunga may green-green pa pero gusto pa rin nilang bilhin kasi wala pong palay ngayon sa Isabela dahil sa bagyo. So yung butil po niya napaka-green and then nabili pa rin.
And then, ang sakit po niya mga farmers ito, sinulat ko sa baba. Ito po, tungro mga farmers. Ang sakit po ng palay. So, nung pinakita ko po sa inyo, hindi po pantay yung may yellow-yellow po siya. So, ibang part po noon may tungro po siya. So, siguro kung walang tungro, is maganda siguro yon. Siguro nakasangdaan. So, ito, ang minimum kasi ng 1 hectare, na inaani ay 100. So, ito mga farmers, disclaimer lang po. Ito pagpapalay po namin, ordinary pong pagpapalay po ito. Ano? Tingnan po yung mga abonong ginamit po. Oh. Bali, 6 lang na abono. Ito, medyo mahal lang kasi eh. Mahal kasi ito, wala pang potash. So, yung binilog po natin noon, pag sinunod mo yun, talagang mapaparami ka. And then, wet season po ngayon mga farmers. Understood yan na mababa ang presyo at mababa rin ang mga ani. So, itong summer, try natin. Tingnan natin kung magkano abutin natin. Pero take note mga farmers, habang tumatagal, ay nagmamahal po yung mga bilihin. Mamahal na mga yan. Hindi ko na sinali po lahat mga farmers dito pa, pero yan po, 1 hectare. Nandiyan po yung nagastos po natin. Kasi may mga pesticide pa dito, herbicide, lahat. So yan mga farmers, yan po yung ani po natin sa ating 222 variety. So maraming salamat po sa lahat po ng mga subscriber po natin na nagpapalay. Dito na lang po mga farmers. Maraming salamat. Bye.